Paano mo titiisin na tawagin kang yaya ng sarili mong anak habang ang lalaking pinangakuan ka ng habang buhay ay tinitingnan ka na parang isang estranghero? Tunghayan ang kwento ni Ami na may simpleng pangarap. Agmahalin ang kanyang asawang bilyonaryo na si Leandro at ang kanilang anak na si Cheska. Ngunit sa isang iglap, winasak ng isang aksidente ang lahat. Nagising si Leandro na walang maalala. At ang mas masakit, ginamit ng kanyang mapagbintang na pamilya ang pagkakataong ito para burahin si Ami sa buhay ng asawa. Pinapirma siya ng mga fake na dokumento, pinalayas at itinuring na patay sa mata ng mundo. Ngunit hindi susuko ang isang ina. Sa tulong ng isang pagkakakilanlan, muling pumasok si Ami sa mansyon ng mga Monteverde. Hindi bilang asawa, kundi bilang isang habak na yaya sa sarili niyang anak. Araw-araw, nilalabanan ni Ami ang sakit sa bawat pormal na utos ni Leandro. Tinatanggap niya ang bawat masasakit na banta ng kontrabidang si Melissa na handang manakit makuha lang ang yaman ng pamilya. Ngunit sa gitna ng mga lihim at patagong sulyap sa dilim, may mga pamilyar na amoy, yakap at haplos na hindi kayang burahin ng amnesia. Ang puso ba ni Leandro ay mas matalino pa kaysa sa kanyang natutulog na isip? O tuluyan nang magiging huli ang lahat bago mabunyag ang katotohanan? Subaybayan ang isang kwento ng pag-ibig, sakripisyo at pamilya na magpapatunay na ang tunay na pagmamahal, gumuho man ang mundo, ay palaging makakahanap ng daan pabalik sa kanilang tahanan. Magandang araw, Angels. Isa na namang muling full story ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ng ating video, paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ang init ng sikat ng araw ay sumasalamin sa naglalakihang salaming bintana ng mansyon ng mga Monteverde. Sa labas ng gate, mahigpit ang hawak ni Ami sa strap ng kanyang lumang bag. Huminga siya ng malalim para pakalmahinag na wawalang kabog sa kanyang puso. Para kay Cheska, kakayanin ko. Bulong niya sa sarili bago tuluyang kumakbang papasok sa mansyong dati ay tinawag niyang tahanan. Pagpasok niya sa malawak at napakalamig na sala, sumalubong sa kanya ang pamilyar na amoy ng lavender at mamahaling pabango. Ngunit ang taong nakatayo roon ang tuluyang nagpatigil sa kanyang mundo. Doon ay nakatayo si Leandro, ang kanyang asawa, ang lalaking 7 taon niyang katuwang sa buhay, ngunit ngayon ay nakatingin sa kanya nang wala ka ano-anong emosyon. Ikaw bang bagong aplikante galing sa agency? Malamig at seryosong tanong ni Leandro habang isinumusuot ang kanyang mamahaling gintong relo. Nanginig ang boses ni Ami, pero pinilit niyang panatalihing pormal ang kanyang muka. Opo, Sir Leandro. Ako po si Ami. Ako po yung narekomenda ni Ma'am Celia para maging yaya ng anak ninyo. Tinitigan siya ni Leandro mula ulo hanggang paa. Walang bakas ng pagkilala sa mga mata nito. Ang matinding aksidente sa kotse noong nakaraang 5 buwan ay tuluyang nagbura sa alaala nito tungkol sa kanya. At ang mas masakit, sinabantala ng pamilya ni Leandro at Melissa ang pagkakataon habang wala itong malay para paalisin siya at palabasing patay na sa mga dokumento. Masyado kong bata para maging yaya ng anak ko. Puna ni Leandro, bahagyang nakakunot ang noo. I don't tolerate incompetence. My daughter deserves the best, Ami. Sigurado ka bang kaya mong ugali niya? Opo, sir. Kahit ano pong iutos niyo gagawin ko. Mabilis na sagot ni Ami. Pilit na itinitago ang panginginig ng kanyang boses. Alagang-alaga ko po ang mga bata. Sanay po ko sa lahat ng gawaing bahay. Lalo na po pagdating sa pag-aalaga ng batang kasing edad niya. Anak ko rin siya, Leandro. Ako ang asawa mo.
Gustong isigaw ni Ami ang katotohanan. Ngunit alam niyang kapag nalaman ng pamilya nito ang totoo, tuluyan siyang ilalayo kay Cheska gamit ang kapangyarihan at pera ng mga Monteverde. Ito na lang ang tanging paraan para makapiling niyang sariling anak, ang maging estranghero sa sarili niyang bahay. Good, dahil medyo pihika ng anak ko ngayon. She's been very sensitive lately, lalo na nung... Biglang natigilan si Leandro at napahawak sa kanyang sentido. Bahagyang gumuho ang seryoso nitong muka. Sir, okay lang po ba kayo? Automatikong humakbang si Ami palapit. Ang kamay niya ay gumalaw na parang hahawakan ng ulo nito upang hilutin. Isang bagay na palagi niyang ginagawa noon tuwing nai-stress ang asawa sa trabaho. Mabilis na umatras si Leandro at tinitigan siya ng seryoso. I'm fine. Don't cross your boundaries, Ami. Hindi mo trabaho ang alalahanin ako. Pasensya na po, sir. Nadala lang po. Hingi ng paumanhin ni Ami habang mabilis na ibinaba ang paningin. Biglang may tumakbong maliit na bata pababa ng engranding hagdan. Daddy! Daddy! Nasaan na po yung bagong kalaro ko? Cheska? Bulong ni Ami. Muntik na siyang sumugod para yakapin ang anak na isang buwan niyang hindi nayakap. Pero mariin niyang ibinaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad para pigilan ang kanyang sarili. Cheska baby, don't run. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyong bawal tumakbo sa hagdan? Malambing na saway ni Leandro. Biglang lumambot ang mukha nito. Ang seryosong businessman ay biglang naging isang mapagmahal na ama habang kinakarga ang bata. Look, she's your new nanny. Si Yaya Ami. Tumingin si Cheska kay Ami gamit ang malalaki at nagniningning nitong mga mata. Kumurap-kurap ito bago unti-unting umiti. Yaya Ami? Bakit parang pamilyar po ang mukha mo? Lumuhod si Ami para mapantayan ang anak. Ngumiti siya habang nanginginig ang mga labi at nilalabanan ng mga luha. Kasi baka napapanaginipan mo na ako, baby. Mula ngayon, ako nang mag-aalaga sa'yo. Ang ganda mo po, Yaya. At ang bango mo, parang yung strawberry lotion na laging naaamoy ko dati. Inosenteng sabi ni Cheska. Sabay lahad ng maliit nitong kamay para hawakan ang pisngi ni Ami. Hindi na napigilan ni Ami ang pagpatak ng isang butil ng luha. Kaya mabilis niya itong pinunasan bago pa mapansin ni Leandro. Salamat, Cheska. Nakahalata naman si Leandro sa kakaibang emosyon ng bagong yaya, kaya bahagya siyang napaisip. Ami, dalhin mo na mga gamit mo sa likod. Kaya ba ng tesi mo iabot ang requirements mo? Pagkatapos, ihatid mo na si Cheska sa playroom niya. Opo sir, makakaasa po kayo. Sabi ni Ami. Pinilit niyang tumayo ng tuwid habang hawak ang kamay ng kanyang anak. Tumingin siya kay Leandro na ngayon ay pabalik na sa kanyang opisina. Masakit na hindi siya nito maalala. Ngunit habang tinitingnan niya si Cheska na masayang nagtatatalon sa tabi niya, alam ni Ami na gagawin niya ang lahat. Kakayanin niyang maging yaya sa sariling tahanan. Yaya, ayaw ko po ng carrots. Sabi ni Mami nun, pampakinis yan ng balat pero lasang damo. Reklamo ni Cheska habang nakapout at itinutulak ang plato. Nasa malawak na kusina sila. Kasalukuyan naghahanda si Ami ng hapunan habang si Leandro naman ay seryosong nagbabasa ng mga papeles sa dulo nagbahabang dining table. Bahagyang natigilan si Ami sa sinabi ng anak. Naalala niya noong magkakasama pa sila, ganyan na ganyan ang laging linya ni Cheska tuwing pinapakain niya ito ng gulay. Sino namang mami ang nagsabi sa iyo niyan? Biglang tanong ni Leandro nag hindi inaalis ang tingin sa hawak na dokumento. Wala ka namang mami, Cheska. Naramdaman ni Ami ang pamilyar na sakit sa kanyang puso. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili bago hinarap ang anak na may kasamang malambing ng ngiti. Alam mo, Cheska, tama ang mami mo. Pero may sikreto si Yaya para hindi ito lumasang damo.
Gusto mo bang tikman? Sumulyap si Cheska sa plato. Halatang nag-aalangan. Ano pong sekreto? Hinaluan ko ito ng konting butter at honey. Parang candy na pampakinis ng balat. Bulong ni Ami na parang nagbabahagi ng isang malaking misteryo. Subukan mo, kahit isang subo lang. Kung hindi mo nagustuhan, hindi na kita pipilitin. Duda man, kumuha si Cheska ng maliit na piraso gamit ang kanyang tinidor at kinain iyon. Kumunguya ang bata habang naghihintay si Ami. Biglang nagliwanag ang mukha ng anak. Wow! Ang sarap po! Parang yung luto ni... Natigilan ang bata. Tila nag-iisip. Parang napanaginipan ko na po itong lasa. Talaga? Mabuti naman kung nagustuhan mo. Sabi ni Ami, sabay haplos sa buhok ng anak. Mula sa kabilang dulo ng mesa, ibinaba ni Leandro ang kanyang hawak na ballpen at pinanood ang dalawa. You have a way with her, Ami. Maraming yaya nang dumaan dito. Pero walang nakapagpakain sa kanya ng gulay na hindi umiiyak. Salamat po, Sir Leandro. Mahilig lang po talaga ako sa bata. Kaya alam ko kung paano sila amuhin. Sagot ni Ami habang maingat na inililigpit ang mga pinaglutuan. Daddy, si Yaya Ami po. Ang bango-bango rin. Amoy bulaklak na lagi kong naaamoy sa kwarto mo dati. Masayang singit ni Cheska habang patuloy sa pagkain. Kumunot naman ang noo ni Leandro. Tinitigan niya si Ami ng matagal at tila may pilit na inaalala sa kanyang isipan. Amoy bulaklak? Opo sir, lavender po yung sabon ko. Pasensya na po kung masyadong matapang ang amoy. Papalitan ko na lang po buka. No, it's fine. Pagbutol ni Leandro sa kanya. Tumayo ito at lumapit sa direksyon nila para kumuha ng baso ng tubig. Nagmapatapat siya sa likod ni Ami, bahagya siyang natigilan. Ang amoy na yon, ang kombinasyon ng lavender at banayad na tamis, ay nagdulot ng biglang pintig sa kanyang sentido. Napahawak siya sa kanyang ulo. Sir Leandro, okay lang po ba kayo? Agad na lumingon si Ami. Bakas ang labis na pag-aalala sa kanyang mga mata. Buntik na niyang hawakan ang braso nito, pero mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. I'm fine. Sabi ko naman sa'yo, wag mo kong alalahanin. Medyo gumaralgal ang boses ni Leandro. Pinipilit labanan ang biglang pagsakit ng kanyang ulo. Cheska, kapag tapos ka ng kumain, diretso ka na sa kwarto mo para mag-toothbrush. May tatapusin lang ako sa study room. Apo, Daddy! Sagot ng bata. Nang makaalis si Leandro, nakahinga ng malalim si Ami. Pero alam niyang, hindi lang basta sakit ng ulo ang naramdaman ng asawa. May bahagi sa utak ni Leandro na pilit lumalaban para maalala siya. Pagkatapos ng ilang oras, nang mapatulog na ni Ami si Cheska, napagpasyahan niyang dumaan muna sa kusina para uminom ng tubig. Ngunit bago pa siya makarating doon, nakita niyang bukas ang pinto ng study room ni Leandro. Narinig niya ang mahinang buntong hininga nito. Kumatok ng dahan-dahan si Ami. Sir Leandro, gising pa po pala kayo? Tumingala si Leandro mula sa kanyang desk. Medyo gulo na ang buhok nito at nakabukas ang unang 2 botones ng kanyang polo. Ami, hindi ako makatulog. Masyadong magulo ang isip ko. Gusto niyo po ba ng mainit na gatas? O kaya chamomile tea? Pamparelax po. Alok ni Ami habang dahan-dahang humahakbang papasok. Tinitigan siya ni Leandro. Mas malalim ang tingin niya ngayon kumpara kaninang umaga. Maupo ka muna, Ami. Sandali lang. Nagtaka man ay sumunod si Ami. Umupo siya sa couch na malapit sa desk nito. May problema po ba tungkol kay Cheska? Hindi tungkol kay Cheska. Tungkol sa'yo. Bakit pakiramdam ko? Matagal na kitang kilala. Nung pumasok ka sa bahay na to, may kung ano sa puso ko na biglang kumirot. Tell me, Ami, nagkita na ba tayo bago ang aksidente ko? Binalot ng nakakabinging katahimikan ang study room. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Ami habang nakatitig sa mga mata ng asawa. Ang mga batang yon na dati ay puno ng pagmamahal, ngayon ay puno ng matinding kalituhan at paghahanap ng sagot. Sir Leandro,
Lumunok si Ami. Pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang boses. Baka po nagkakamali lang kayo. Ngayon lang po tayo nagkita. Isang simpleng aplikante lang po ako na galing sa agency. Tumayo si Leandro mula sa kanyang swivel chair at dahan-dahang lumapit sa kinaroroonan ni Ami. Bawat hakbang nito ay tila nagpapabigat sa hininga ni Ami. Huminto ito mismo sa harap niya at sumandal sa gilid ng mesa. Kahit ang boses mo, Ami, tuwing nagsasalita ka, parang may boses sa loob ng ulo ko na nagsasabing pakinggan kita. Nung hawakan mo si Cheska kanina, nung kumanta ka sa kanya habang natutulog siya, bawat galaw mo ay pamilyar. Napayuko si Ami. Hindi niya kayang salubungin ang titig ng asawa na hindi naiiyak. Normal lang po siguro yan sa mga taong galing sa matinding aksidente, sir. Sabi po ng mga doktor, minsan ang utak ay gumagawa ng mga pamilyar na senaryo kapag pilit mong inaalalang nakaraan. Ganun ba talaga yun? Tanong ni Leandro, bakas ang frustration sa kanyang boses. Iniangat niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang baba ni Ami para iangat ang mukha nito. O may itinatago ka sa akin. Napakapit si Ami sa sarili niyang suot. Ang init ng palad ni Leandro sa kanyang balat ay nagdulot ng pamilyar na kuryente sa buong katawan niya. Gustong-gusto na niyang sabihin ang totoo. Ako to, Leandro. Ako si Ami, ang asawa mo, ang bumubuo sa buhay mo bago mo nakalimutan ang lahat. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang bumukas ang pinto ng study room. Leandro, sweetie, gising ka pa pala. Binitawan agad ni Leandro ang baba ni Ami at lumayo ng bahagya. Pumasok si Melissa, ang kaibigan ni Leandro na siya ring dahilan sa pagpapalayas kay Ami nung walang balay pa ang asawa. Nakadress ito ng marangya at may dalang designer bag. Agad na nagbago ang mukha nito na makita si Ami sa loob ng silid. Sino to? At anong ginagawa ng babae niya dito sa loob ng study room mo sa ganitong oras? Bataray na tanong ni Melissa habang nakataas ang isang kilay at matalim ang tingin kay Ami. Siya si Ami, bagong yaya ni Cheska. Maikling sagot ni Leandro na bumalik na naman sa kanyang seryoso at malamig na anyo. Pinagtimplan niya lang ako ng tsaa. Yaya? At bakit kailangan kausapin mong yaya ng ganito kalapit, Leandro? Lumapit si Melissa at humawak sa braso ni Leandro. Tila nagmamarka ng kanyang teritoryo. Tumingin siya ng mapang-api kay Ami. Ikaw, yaya ka lang dito. Ang trabaho mo ay nasa kwarto ni Cheska o sa kusina, hindi sa kwarto ng amo mo. Maliwanag ba? Pasensya na po, ma'am. Lalabas na po ako. Mabilis na sabi ni Ami. Yumuko siya at agad na naglakad patungo sa pinto. Wait, Ami. Tawag ni Leandro. Natigilan si Ami sa may pinto at lumingon. Umaasang may sasabihing maganda ang kanyang asawa. Ihanda mong almusal ni Cheska bukas ng maaga. May meeting ako. Utos na Leandro. Opo, sir. Sagot ni Ami bago tuluyang lumabas at isinara ang pinto. Nang makalabas sa study room, sumandal si Ami sa pader at napahawak sa kanyang puso. Umiyak siya ng walang tunog. Sobrang sakit na makitang may ibang babaeng humahawak sa asawa niya, habang siya ay kailangan magpanggap na katulong lang sa sarili niyang bahay. Samantala, sa loob ng study room, hinarap ni Melissa si Leandro. Leandro, huwag mo masyadong pinagkakatiwalaan ang yaya na yan. Mukhang may masamang balak. Ibang tingin niya sa'yo. Bahagyang lumayo si Leandro kay Melissa at bumalik sa kanyang mesa. Wala siyang ginagawang masama, Melissa. At huwag mo kong pangunahan sa mga desisyon ko sa bahay na to. Nag-aalala lang naman ako sa iyo at kay Cheska. Pilit ang ngiti ni Melissa, ngunit sa loob-loob niya ay nanginginig na siya sa takot. Alam niyang mukha ni Ami at alam niyang kapag bumalik ang alaala ni Leandro, tapos ang marangyang buhay na tinatamasa niya ngayon. Kailangan niya gumawa ng paraan para mapalayas muli si Ami bago maging huli ang lahat. Maagang nagising si Ami para ihanda ang almusal ni Cheska. Habang nagpapakulo ng tubig, tahimik siyang nag-iisip. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang titig ni Leandro kagabi. May pag-asa pa. Alam niyang nararamdaman pa rin siya ng puso ng asawa kahit ayaw makisama ng utak nito. Ang aga mo palang mag-umpisa sa trabaho, Yaya? Isang bataring na boses ang pumutol sa katahimikan ng kusina. Nang lumingon si Ami,
Nakatayo na roon si Melissa na naka-cross arms at may mapang-aping ngiti sa mga labi. Magandang umaga po, Ma'am Melissa. Naghahanda lang po ng almusal ni Cheska. Nagalang na sagot ni Ami, bagamat nag-aalab ang galit sa puso niya. Lumapit si Melissa at mariing itinampal ang kanyang kamay sa counter table. Malapit sa kanaroroonan ni Ami. Huwag mo kong Ma'am Melissa, Ami. Akala mo ba hindi kita nakikilala? Akala mo ba nakalimutan ko ng mukha ng pulubing asawa ni Leandro? Hindi natitinag na tumingin si Ami sa mga mata nito. Kung kilala mo ako, Melissa, alam mo ring wala akong ibang hangad kundi ang makasama ang anak at asawa ko. Bakit niyo ba ginawa sa akin to? Bakit ninyo itinago sa asawa ko ang katotohanan? Humalakhak ng mahina si Melissa, isang tunog na puno ng pait. Dahil hindi ka nararapat sa pamilyang to. Isang hamak na waitress ka lang bago ka pinakasalan ni Leandro. Nung maaksidente siya at mawala ng malay, binuwag ng pamilyang kasal niyo sa mga dokumento. Para sa mundo, patay ka na, Ami. Napakasama ninyo. Pero narito na ako ngayon at nararamdaman ako ni Leandro. Kahit anong gawin niyo, babalik at babalik ang alaala niya. Talaga? Subukan mo. Isang salita mo lang kay Leandro tungkol sa nakaraan niyo. Sisiguraduhin kong hindi mo na muling makikita si Cheska. Ipapadala ko ang bata sa ibang bansa at hindi mo na siya matatagpuan. Kaya kung ako sa'yo, magpanggap ka na lang na yaya kung gusto mo pang may mayakap na anak. Bago pa man makasagot si Ami, narinig nila ang yabag ng mga paa pababa ng hagdan. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Melissa. Naging malambing at inosente ito. Good morning, Daddy! Masayang bati ni Cheska habang hawak ang kamay ni Leandro na papasok ng kusina. Good morning, baby. Sagot ni Leandro. Tumingin siya sa kusina at napansin ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. May problema ba rito? Oh, nothing, Leandro. Mabilis na singit ni Melissa, sabay ngiti kay Ami. Sinasabihan ko lang si Yaya Ami na galingan ng pagluluto dahil alam kong pihikan si Cheska. Diba, Yaya? Tumingin si Leandro kay Ami. Tila sinusuri ang mukha nito na halatang namumula sa labis na emosyon. Ami, are you okay? Napalunok si Ami at pilit nang ngumiti. Opo, Sir Leandro. Okay lang po ako. Tapos ko na pong lutuin ang paboritong pancake ni Cheska. Yay! Pancake! Tuwang-tuwa na upo ang bata sa silya. Lumapit si Leandro kay Ami para kumuha ng tasa ng kape. Habang magkalapit sila, bumulong si Leandro sa tono na siya lang ang makakarinig. Kung may problema ka kay Melissa, sabihin mo sa akin. Huwag mo siyang hahayaang ituring ka ng mababa. Natigilan si Ami at napatingin kay Leandro. Ang protektibong tono na yun ang Leandro na kilala niya. Sa kabila ng banta ni Melissa, nabuhayan ng pag-asa ang puso ni Ami. Tapos nang mag-almusal si Cheska at masayang naglalaro sa garden kasamang ibang kasambahay, at sa loob ng dining room, naiwan si Leandro at Melissa, habang si Ami naman ay tahimik na nagliligpit ng mga plato sa mesa. Leandro, sweetie, nakapili na ako ng motif para sa party sa susunod na buwan. Masayang pangbubukas ng usapan ni Melissa habang ipinapakita ang kanyang tablet. Gusto ko sana bagay ang suot natin para naman maganda tayong tingnan sa mga kamera. Uminom muna si Leandro ng kape bago sumagot. Walang gaanong interes sa kanyang muka. Ikaw nang bahala riyan, Melissa. Masyado kong abala sa bagong project ng kumpanya. Nako, palagi mo na lang kasing iniisip ang trabaho. Pagsasabi ni Melissa, sabay hawak sa balikat ni Leandro at dahan-dahang hinaplos ito. Kailangan mo ring mag-relax. Kung gusto mo, pwede tayong lumabas mamayang gabi. Just the two of us. Napatigil si Ami sa pagpupunas ng mesa. Nadurog ang puso niya sa nakikita. Noon, siya ang laging nag-aasikaso kay Leandro bago ito pumasok sa opisina. Siya ang humahalik sa pisngi nito at siya ang niyakap nito ng mahigpit. Ngayon, kailangan niyang panoorin ng ibang babae na harap-harapang lumalapit sa asawa niya. Hindi ako pwede mamaya. Pitatapusin pa ako. Malamig na sagot ni Leandro. Sabay dahan-dahang tinanggal ang kamay ni Melissa sa kanyang balikat.
Napansin ni Leandro ang bahagyang panginginig ng kamay ni Ami habang nag-aayos ng kubyartos. Tinitigan niya ang mukha ng babae at nakita ang pamumuo ng luha sa mga mata nito. Ami, tawag ni Leandro. Po, Sir Leandro? Gulat na tugon ni Ami. Mabilis na iniwas ang tingin. Ayusin mo ang kwarto ko mamaya pagkaalis ko at pakidala na rin ang mga bagong labang suit ko sa walk-in closet. Utos ni Leandro. Bagamat ang totoo ay gusto niya lang itong bigyan ng dahilan para makaalis sa harap nila. Opo sir, masusunod po. Sagot ni Ami. Sabay mabilis na binuhat ang tray ng mga maduming plato para pumasok sa kusina. Nang makapasok sa kusina, napasandal si Ami sa counter at napahawak sa kanyang puso. Ang sakit, sobrang sakit magpanggap. Samantala, sa dining room, napansin ni Melissa ang kakaibang tingin ni Leandro sa pinto ng kusina. Nakadama siya ng galit sa kanyang puso. Leandro, napapansin ko lang, para masyado kang nakatutok sa bagong yaya na yan. Seryosong puna ni Melissa, hindi na maitago ang selos. Katulong lang siya, pero kung tingnan mo siya parang may iba. Tumingin ng matalim si Leandro kay Melissa. Melissa, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Huwag mong pakialaman ang pamamalakad ko sa bahay na to. Ami is doing her job well. At wala akong nakikitang masama sa pag-utos sa kanya. Nag-aalala lang naman ako. Kung wala ka nagsasabihing importante, umalis ka na. Marami pa akong gagawin. Pagputol ni Leandro, sabay tayo at bitbit ng kanyang briefcase. Iniwan ni Leandro si Melissa na nanggagalit ang mga ngipin sa galit. Pagkaalis ng lalaki, lumingon si Melissa sa direksyon ng kusina. Akala mo siguro nakakalamang ka na, Ami. Tingnan natin kung hanggang kailan mo ba titiis ang sakit. Umalis na si Melissa na nagdadabog, habang si Leandro naman ay dumiretso na sa opisina. Naiwang mag-isa si Ami sa malawak na bahay, matapos ihatid si Cheska sa tutorial class nito sa kabilang kwarto. Naalala niya ang utos ni Leandro, ayusin ang kanyang master bedroom at iayos ang mga suit sa walk-in closet. Dahan-dahang binuksan ni Ami ang pinto ng silid na dati nilang pagmamay-ari. Malinis, marangya, pero napakalamig. Walang kaayusan na gawa ng isang asawa. Pulos gawa ng mga mamahaling housekeeping service ang disenyo. Lumapit siya sa walk-in closet at binuksan ang cabinet ng mga suit ni Leandro. Doon, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng pabango ng asawa. Hindi niya napigilan ang sarili. Kumuha siya ng isang coat. Nakuha niya itong yakapin ng mahigpit at doon ay tahimik na siyang umiiyak. Leandro, miss na kita. Bulong niya sa tela habang humihikbi. Kailan mo ba ako maaalala? Ang sakit-sakit na. Ano ginagawa mo rito? Isang baritonong boses ang biglang umalingaw-ngaw mula sa pinto ng closet. Nabitawan ni Ami ang coat sa gulat. Paglingon niya, nakatayo roon si Leandro. Nakatitig ito sa kanya, nakakunot ang noo at hawak ang isang folder. Bumalik ito dahil may nakalimutang importanteng dokumento para sa meeting. Sir Leandro? Mabilis na pinunasan ni Ami ang kanyang mga luha at yumuko. Pasensya na po, inaayos ko lang po yung mga damit ninyo. Inaayos? Pero bakit mo niiyakap ang coat ko habang umiiyak? Lumapit si Leandro ng ilang hakbang. Seryoso ang titig nito. Tila binabasa ang bawat emosyon sa mukha ni Ami. At bakit ganyan ka kung makatingin sa akin, Ami? Simula na dumating ka rito, parang pasan mo daigdig tuwing nakikita mo ko. Wala po ito, sir. May naalala lang po kung pamilyar na tao sa amoy ng coat ninyo. Pagsisinungaling ni Ami habang pilit na umaatras pero sumandal na ang kanyang likod sa cabinet. Sino? Ang asawa mo? Tanong ni Leandro. Lalong lumapit ang lalaki. Halos isang dangkal na lang ang distansya nila. Ang bango nito ay halos nagpalambot sa mga tuhod ni Ami. May asawa ka na ba, Ami? May pamilya ka ba? Wala po. Wala na po siya, sir. Sagot ni Ami. Lumuluhan na naman dahil sa tindi ng emosyon. Ikaw ang asawa ko. Ikaw ang asawa ko, Leandro. Ikaw. Naisa nagsabihin ng dalaga
pero nagpigil siya. Napatitig si Leandro sa mga mata ni Ami na basang-basa ng luha. May kung anong pamilyar na sakit ang nadarama niya sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit, pero parang ayaw niyang nakikitang umiiyak ang yaya ng kanyang anak. Automatikong itinaas ni Leandro ang kanyang kamay at dahan-dahang pinunasan ang luha sa pisngi ni Ami gamit ang kanyang hinlalaki. Huwag kang umiyak. Nasasaktan ako kapag umiiyak ka. Sir? Nabigla si Ami sa marahang haplos nito. Ang lambot ng hawak nito ay ang eksaktong pag-aalaga na laging ibinibigay sa kanya ni Leandro noon bago ang aksidente. Sa isang sandali ng pangungulila, nakalimutan ni Ami ang kanyang pagpapanggap. Hinawakan niya ang kamay ni Leandro na nasa kanyang pisngi. Leandro? Pabulong niyang tawag nang hindi dinidikit ang salitang sir. Parang nakuryente si Leandro sa pagtawag ni Ami sa kanyang pangalan. Sa loob ng kanyang ulo, may biglang kislap ng imahe. Isang babaeng nakaputi. Tumatawa sa ilalim ng araw habang tinatawag ang kanyang pangalan. Sumakit ng matindi ang kanyang sentido. Ang sakit! Saad ni Leandro sabay na pahawak sa kanyang ulo. Nawalan siya ng balanse kaya napasandal siya kay Ami. Automatikong niyakap ni Ami ang asawa para hindi ito matumba. Mahigpit, puno ng pagmamahal. Leandro, okay ka lang? Anong masakit? Sabihin mo sa akin! Binalot sila ng pamilyar na yakap. Napahinto si Leandro. Ang yakap na ito ang hinahanap-hanap ng katawan niya gabi-gabi na hindi maibigay ng kahit sinog, luxury mattress o ni Melissa. Ang init na ito ay eksaktong katugma ng kanyang puso. Ami? Bulong ni Leandro habang nakasubsob ang bukas sa balikat ni Ami. Dahan-dahang pinapakalma ang sarili. Sino ka ba talaga? Dahan-dahang kumalas si Leandro sa yakap. Bagamat nanatiling nakahawak ang kanyang mga kamay sa balikat ni Ami, tinitigan niya ito sa mga mata. Hingal na hingal siya, hindi dahil sa sakit ng ulo, kundi dahil sa matinding pintig ng puso na hindi niya maipaliwanag. Sir Leandro, okay na po bang pakiramdam ninyo? Nag-aalalang tanong ni Ami. Pilit na ibinabalik ang pormalidad sa kanyang boses kahit nanginginig ang kanyang buong katawan. Kukuha po ba ako ng gamot ninyo? Hindi na, maayos na ako. Sagot ni Leandro. Nanatili ang kanyang tingin sa mukha ni Ami. Ami, bakit alam mo kung paano ko hahawakan kapag sumasakit ang ulo ko? At ang yakap mo, bakit pakiramdam ko? Gumaan bigla ang pakiramdam ko. Napalunok si Ami at dahan-dahang humakbang paatras para lumayo sa asawa. Sir, baka dahil lang po sa pagod niyo sa trabaho. At saka, normal naman po sa isang tao na makaramdam ng ginhawa kapag may umaantabi sa kanila sa oras ng sakit. Huwag mo nga akong pilosopihin, Ami. Seryosong sabi ni Leandro, humakbang muli palapit upang harangan ang daraanan niya. Kanina, tinawag mo ko sa pangalan ko. Hindi Sir Leandro. Tinawag mo ko Leandro. At ang tono mo, parang matagal mo na akong tinatawag ng ganun. Napigilan ni Ami ang kanyang paghinga. Hindi niya namalayang nadulas siya dahil sa tindi ng pag-aalala kanina. Pasensya na po sir. Nadala lang po ko ng takot ko dahil bigla kayong nakaramdam ng hilo. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko na po uulitin. Tinitigan siya ni Leandro ng matagal. Tila kinikilatis kung nagsisinungaling siya. Bago pa siya makapagtanong muli, tumunog ang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Kinuha niya ito at nakita ang pangalan ng kanyang assistant. Yes, Liza. Sagot ni Leandro sa telepono, habang ang mga mata ay nakatutok pa rin kay Ami. Oo, babalik na ako. Iada mo ng conference room. I'll be there in 20 minutes. Ibinaba ni Leandro ang telepono at tumingin ulit kay Ami. Paalis na ako, pero hindi pa tapos ang usapan natin, Ami. Pag-uusapan natin to pagbalik ko mamayang gabi. Opo sir, mag-iingat po kayo sa biyahe. Sagot ni Ami habang nakayuko. Nang tuluyang makalabas si Leandro ng kwarto, napaupo si Ami sa gilid ng malaking kama. Napahawak siya sa kanyang muka na basang-basa na naman ng luha. Nararamdaman mo ko, Leandro. Alam kong nararamdaman mo ko. Yaya, Ami?
Agad na pinunasan ni Ami ang kanyang mga luha nang marinig ang boses ng anak. Nakatayo si Cheska sa may pintuan, bitbit ang isang drawing book. Cheska baby, tapos na bang tutorial class mo? Nakangiting lumapit si Ami at lumuhod sa harap ng bata. Opo, Yaya. Look, nag-draw po ako ng family. Masayang ipinakita ni Cheska ang kanyang drawing. May isang lalaki, isang maliit na bata, at isang babae na may mahabang buhok. Ito po si Daddy. Ito ako. At ito po si Mommy. Nang makita ni Ami ang drawing ng anak, parang piniga ang kanyang puso. Ang babaeng drawing ni Cheska ay may suot na apron, katulad ng suot niya ngayon. Cheska, sino tong mami mo rito? Hindi ko po alam ang mukha niya, Yaya. Sabi kasi ni Tita Melissa, iniwan daw kami ni Mami dahil hindi niya kami love. Malungkot na sabi ni Cheska habang nakatungo. Pero sabi ko kay Daddy, parang ikaw po si Mami sa panaginip ko. Kasi mabait ka po at masarap magluto ng pancake. Niyakap ng mahigpit ni Ami ang kanyang anak. Hindi na napigilan ang paghagulhol. Huwag kang maniniwala kay Tita Melissa mo, baby. Love na love ko ng Mami mo. Hinding-hindi ka niya iiwan. Hinding-hindi. Yaya, bakit ka po umiiyak? May masakit po ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ng bata habang hinahaplos ang likod ni Ami gamit ang maliit nitong kamay. Wala, baby. Masaya lang si Yaya dahil kasama kita. Sagot ni Ami habang hinahalikan ng noo ng kanyang anak. Sa mga sandaling yon, pinangako ni Ami sa sarili niya. Gagawin niya ang lahat upang mabawi ang kanyang pamilya. Ano man ang mangyari. Hapon na nang makauwi si Leandro galing sa opisina. Diretso siya sa sala kung saan nadatna niya sina Ami at Cheska na masayang nagtatawanan habang naglalaro ng Black Towers. Daddy! Agad na tumakbo si Cheska para yakapin ang binti ng ama. Look! Yaya Ami and I build the castle! Binuhat ni Leandro ang anak at ngumiti. Pero ang mga mata niya ay agad na lumipat kay Ami na mabilis na tumayo at nag-ayos ng kanyang apron. Magandang hapon po, Sir Leandro. Mukhang nagkakatuwaan kayo sabi ni Leandro. Ang boses ay malambot kumpara sa karaniwang formal nitong tono. Tumingin siya sa mga block sa sahig. Salamat sa pag-aalaga sa kanya, Ami. Trabaho ko po yun, sir. Sagot ni Ami, pilit na pinipigilan ng sarili na titigan ng matagal ang kanyang asawa. Bago pa makapagsalita uli si Leandro, bumukas ang pinto at pumasok si Melissa na may bitbit na mga paper bags. Agad na nagbago ang ihip ng hangin nang makita niya ang eksena sa sala. Leandro, sweetie! Ang aga mo yata ngayon. Masayang bati ni Melissa, sabay lapit at halik sa pisngi ni Leandro. Na bumaling ang tingin niya kay Ami, biglang nag-iba ang kislap ng kanyang mga mata. Oh, Yaya, bakit nandito ka pa rin sa sala? Hindi ba dapat ay naghahanda ka na ng hapunan sa kusina? Papunta na po, ma'am. Sagot ni Ami. Umuko siya at ang mag-aalis na nang biglang magsalita si Cheska. Tita Melissa, don't be bad to Yaya Ami. She's helping me with my castle. Pagtatanggol ng bata, nangiti ng bahagya si Leandro habang si Melissa naman ay patagong nag-init ang ulo sa galit. Cheska baby, Tita's just reminding her of her job. Alam mo naman, pinabayaran natin siya para magtrabaho, hindi para maglaro lang. Bilis tama na yan. Saway ni Leandro, ibinaba si Cheska sa sahig. Ami, tumiretso ka na sa kusina. Ako na bahala rito. Opo, sir. Mabilis na lumakad si Ami patungong kusina. Ngunit ramdam niya ang matatalim na tingin ni Melissa na sumusunod sa kanyang bawat hakbang. Hindi nagtagal, sumunod si Melissa sa kusina nang mapansing dumiretso si Leandro sa study room nito. Pabalagbag niyang isinara ang pinto ng kusina at hidarap si Ami na kasalukuyang naghuhugas ng mga gulay. Ang lakas din ng loob mo, no? Akala mo ba hindi ko nakikita ang mga tinginan niyo ni Leandro kanina? Nagpapakabait ka sa harap ng bata para makuha mo uli ang atensyon ng asawa mo? Hinarap siya ni Ami bago pinatay ang gripo. Melissa, nagtatrabaho lang ako rito. Si Cheska mismo nagpapasama sa akin. Huwag mo akong madaan-daan sa ganyang drama, Ami.
Katulong ka lang dito ngayon. Tandaan mo yan. Banta ni Melissa at lalong inilapit ang kanyang muka. At kung sa tingin mo ay dahan-dahang bumabalik ang alaala ni Leandro dahil sa'yo, nagkakamali ka. Gagawin ko ang lahat para manatili kang basura sa paningin niya. Bakit ba takot na takot ka, Melissa? Takot ka ba na kapag naalala ako ni Leandro, mapatunayan ng lahat na magnanakaw ka? Naninakaw mo ang buhay na hindi naman sa'yo? Isang malakas na sampal ang buntik nang dumapo sa pisngi ni Ami. Ngunit mabilis niyang nahawakan ang pulso ni Melissa. Nagkatitigan silang dalawa, puno ng tensyon at galit. Bitawan mo ko! Gigil na bulong ni Melissa. Hinding-hindi mo na ako masasaktan tulad ng dati, Melissa. Gawin mo ang gusto mo, pero hindi ko iiwanan ng anak ko. Seryoso na saad ni Ami. Tatalikod sana si Ami pero nahawakan siya ni Melissa ng mahigpit sa kanyang kamay. Tandaan mo to, Ami. Hinding-hindi mo mababawi sa akin si Leandro. Magkasakitan man tayo. Kasalukuyang inaayos ni Melissa ang towel sa tabi ni Leandro. Isang kilos na halatang pilit na nagpapakita ng pag-aalaga sa harap ng mga kasambahay. I'm just making sure you're comfortable, sweetie. Sabi ko naman sa'yo, dapat ako na lang ang nag-asikaso ng mga paborito mong ulam. Nasa gilid lang si Ami. Tahimik na nagsasali ng sariwang juice sa baso ni Cheska. Ramdam niya ang bawat bigat ng hangin sa loob ng silid. Iyaya, Ami, gusto ko po ng sabaw. Masayang sabi ni Cheska habang nakaturo sa mangkok ng sinigang. Ipaglalagay kita, baby. Malambing na sagot ni Ami. Maingat siyang humakbang paitaas para kumuha ng sabaw gamit ang sandok. Habang ginagawa yon, aksidenteng nagtama ang paningin nila ni Leandro. Mabilis na umiwas si Ami, pero huli na. Napansin ni Leandro ang pamumula ng pulso ni Ami. Ang bakas ng mahigpit na pagkakahawak doon kanina sa kusina. Kumunot ang noo ng lalaki. Ami, ano nangyari sa kamay mo? Biglang tanong ni Leandro sa kalagitnaan ng katahimikan. Napatigil si Melissa sa pagsubo. Biglang nabutla ang mukha nito at mabilis na tumingin kay Ami. Nagbabanta ang mga bata. Ito po ba, sir? Pilit na hinila ni Ami ang manggas ng kanyang damit para itago ang pasa. Wala po ito. Medyo naipit lang po sa pinto ng cabinet sa kusina kanina habang nagmamadali ako. Cabinet? Tumingin si Leandro kay Melissa bago bumaling kay Ami. Mag-ingat ka sa susunod. Kung kailangan mo ng gamot, hingin mo kay Manang Tessie. Salamat po, Sir Leandro. Sagot ni Ami. Ramdam ang kaunting init sa kanyang puso dahil sa pag-aalala ng asawa. Naku, Leandro, masyado ka namang mapag-alala sa yaya ng anak mo. Singit ni Melissa, pilit na ibinabalik ang atensyon sa kanya. Mas mabuting pag-usapan natin yung imbitasyon ni Mayor para sa weekend. Belesa, please. Kumakain tayo. Seryosong saway ni Leandro. Halatang walang gana sa topic na pilit na isinusulong ng babae. Daddy, look! Masayang ipinakita ni Cheska ang kanyang malinis na plato. Ubus ko po yung gulay, kasing sarap po na luto ni Mami. Natahimik ang buong besa. Ibinaba ni Leandro ang kanyang kubyartos. Ang buka ay binalot muli ng matinding kalituhan. Cheska, paulit-ulit mong binabanggit ang mami mo ngayon. Sino nagsabi sa'yo tungkol sa kanya? Tumingin si Cheska kay Ami. Pagkatapos ay kay Leandro. Wala po, Daddy, kasi tuwing kasama ko po si Yaya Ami. Naaalala ko po yung kwento mo sa akin dati, yung bago ka po natulog sa ospital. Anong kwento? Mas lalo nag-usisa si Leandro. Leandro, wag mo nang patuloy ng imahinasyon ng bata. Mabilis na sabat ni Melissa. Halatang kinakabahan. Gabi na, kailangan matulog na si Cheska. Ami, iakit mo ng bata sa kwarto niya. Sandali lang, Melissa. Hinahayaan ko pang magsalita ang anak ko. Malamig na sabi ni Leandro na nagpatahimik kay Melissa. Tumingin siya kay Ami na ngayon ay nakatayo lang at hawak ang kamay ng anak. Ami, may alam ka ba sa sinasabi ng anak ko? Humakbang pa itaas si Ami. Nilalabanan ng takot sa kanyang puso. Sir Leandro, ang mga bata po ay may natural na pangungulila sa kanilang ina.
Baka pong mga naaalala niya ay ang mga sandaling magkakasama pa kayo bilang isang buong pamilya. Bago ang lahat. Napatitig si Leandro kay Ami. Ang mga salitang yon ay tumago sa kanyang puso. Parang may gustong magwala sa kanyang isip. Ngunit pinili niyang manahimik muna. Sige na, iakit mo na muna siya. Opo, sir. Pikit matang binuhat ni Ami si Cheska, habang si Melissa naman ay patuloy na nanginginig sa galit sa kanyang upuan. Matapos maiakyat si Cheska sa kanyang silidat, matiyak na mahimbing na itong natutulog. Bumaba si Ami para kumuha ng maligamgam na tubig sa kusina. Pagpatay niya ng ilaw sa pasilyo, nagulat siya nang may biglang humawak sa kanyang braso at humila sa kanya sa madilim na balkonahe. Bitawan mo ko! Gulat na bulong ni Ami. Manahimik ka kung ayaw mong magising mga tao sa buong bahay. Banta ng isang pamilyar na boses. Si Melissa. Nang masanay ang mga mata ni Ami sa dilim, nakita niya ang nanilisik na mga mata ng kaibigan ni Leandro. Ano na namang kailangan mo, Melissa? Gabi na. Masyado ka na nagiging matapang, Ami. Akala mo ba, hindi ko napapansin ang mga pasimpleng banat mo kanina sa hapagkainan? Sinasadya mo talagang pukawin ang alaala ni Leandro? Hindi ko kailangan magsadya, Melissa. Matatag na sagot ni Ami at pilit na inaalis ang braso sa pagkakahawak nito. Ang katotohanan mismo ang lumalabas. Nararamdaman ako ng asawa ko. Nararamdaman ako ng anak ko. Kahit anong dumi ng laro mo, hindi mo mabubura ang koneksyon namin na mag-asawa. Asawa? Anak? Humalakhak ng mapait si Melissa. Nakalimutan mo na ba? Para sa batas, patay ka na. Isang pirma ko lang sa agency mo. Pwede kitang ipakulong sa trespassing at identity theft. Gusto mo ba yon? Gusto mo bang makita ni Cheska na kinakalagkad ang yaya niya ng mga pulis? Nanginig ang panga ni Ami sa galit. Wala kang utang na loob. Nung walang-wala kayo, si Leandro ang tumulong sa pamilya mo. Ngayong naaksidente siya, ninakawan mo siya ng karapatang malaman ng totoo. Dahil sa'yo napunta ang lahat ng atensyon niya noon. Asik ni Melissa, tuluyan ang nawala ng kontrol sa kanyang emosyon. Isang simpleng babae lang ang tingin ni Leandro sa akin noon. Pero nung mawalan siya ng alaala, ako naging tagapagligtas niya sa paningin ng mga board members. Hindi ko hahayaang sirain mo ang posisyon ko ngayon, Ami. Hinding-hindi. Anong ibig sabihin nito? Isang malamig at baritonong boses ang biglang pumutol sa kanilang pagtatalo. Mabilis na napabitaw si Melissa at sabay silang lumingon ni Ami sa pinagmula ng boses. Nakatayo roon si Leandro sa may pinto ng balkonahe. Nakapamulsa ito. Seryoso ang muka at madilim ang tingin na nakatutok sa kanilang dalawa. Kanina pa pala ito nakikinig sa dilim. Leandro? Nauutal na sabi ni Melissa. Biglang nagbago ang tono ng boses. Naging maamo at takot. Sweetie, kanina ka pa ba riyan? Wala to. Pinapaalalahanan ko lang tong si Yaya Ami tungkol sa mga tungkulin niya. Narinig ko ang lahat, Melissa. Pagputol ni Leandro, humakbang siya palapit sa dalawa at bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila nagpapatigil sa tibok ng puso ni Melissa. Narinig ko ang tungkol sa batas, ang tungkol sa pagpapalayas at ang pangalang Ami na tinatawag mong asawa ko. Humakbang si Ami paatras. Hindi alam kung ano ang dapat maramdaman. Takot o pag-asa. Sir Leandro. Hinarap ni Leandro si Melissa. Ang mga mata nito ay puno na nag-aalab na galit at matinding pagkabigo. Sinong babaeng patay na sa batas, Melissa? Sinong tinutukoy mo na? Asawa ko, bago ang aksidente. Leandro, hindi. Nagkakamali ka. Ibang ibig kong sabihin. Pilit na pagtanggi ni Melissa. Lumuluhan na sa takot habang umaatras. Nasisiraan lang na ba itong yaya mo? Huwag kang maniniwala sa kanya. Hindi ko siya tinatanong, Melissa. Ikaw ang tinatanong ko. Malamig na sabi ni Leandro. Matagal ko nang nararamdaman na may kulang sa buhay ko. Tuwing tinitingnan ko ang mga lumang dokumento ng kasal ko na sinasabi ninyong nawala, palagi ninyong iniiwas ang usapan. Ngayon, sabihin mo sa akin ang totoo, bago ko tawagan ng mga abogado at pulis para kaladkarin ka palabas ng bahay na to. Napaluhod si Melissa sa sahig. Tuluyan ang gumuho ang kanyang katatagan.
Leandro, patawarin mo ko. Ginawa ko lang yun para sa kumpanya. Para sa'yo. Tumingin si Leandro kay Ami. Sa pagkakataong ito, hindi na puro malidad o kalituhan ang nasa mga mata niya. May luha na ring namumuo sa mga mata ng bilyonaryo. Lumapit siya kay Ami. Dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay para hawakan ang pisngi nito. Ami, bulong ni Leandro. Ang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Ikaw ang asawa ko. Ikaw ang nakikita ko sa mga panaginip ko. Leandro, hindi na napigilan ni Ami. Tuluyan na siyang napaiyak ng malakas at isinubsob ang muka sa dibdib ng asawa. Niyakap siya ng napakahigpit ni Leandro. Binalot ng mahabang katahimikan ng balkonahe patapos ang pag-amin ni Leandro. Tanging ang tunog na lamang ng mabilis nilang paghinga ang kanilang naririnig. Dahan-dahang inangat ni Leandro ang mukha ni Ami. Maingat na pinunasan ng mga luha sa pisngi nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Basag ang boses ni Leandro. Bakit hinayaan mo iturong kitang katulong sa sarili nating bahay, Ami? Natatakot ako, Leandro. Iyak ni Ami, mahigpit na nakahawak sa polo ng asawa. Binilahan ako ni Melissa. Sabi niya, kapag nagsalita ako, itatago niya si Cheska sa ibang bansa. Ginamit niya ang yaman at kapangyarihan ng pamilya niyo habang wala kang maalala. Wala akong laban, Leandro. Mas pipiliin kong maging yaya kaysa tuluyang mailayo sa anak ko. Nagmarinig ito, lalong lumingon si Leandro kay Melissa na kasalukuyang nakaluhod pa rin sa sahig, nanginginig sa takot. Paano mo nagawa ito, Melissa? Kaibigan kita. Nagkatiwalaan kita sa kumpanya at sa pamilya ko. Panahong hindi ko alam kung sino ako. Pero sinira mo ang kasal namin at itinago mo sa akin ang sarili kong asawa. Leandro, makinig ka muna. Please. Pagmamakaawa ni Melissa, gumagapang paitaas para hawakan ang binti ng lalaki. Ginawa ko lang yun dahil hindi siya nararapat sa'yo. Isang hamak na waitress lang siya bago mo pinakasalad. Nung maaksidente ka, ang pamilya natin na nagpapatakbo ng negosyo, hindi siya. Pabigat lang siya sa reputasyon mo. Reputasyon? Ang reputasyong sinasabi mo'y walang halaga kumpara sa pamilyang sinira mo. Ang babaeng tinatawag mong pabigat ang nag-iisang nagparamdam sa akin ng kapayapaan tuwing sumasakit ang ulo ko sa bahay na to. Sir Leandro, Melissa. Napatigil ang tatlo nang marinig ang mahinang boses mula sa pinto. Nakatayo roon si Manang Tassie, ang matandang mayordoma ng mansyon. May hawak itong lumang brown envelope at umiiyak din. Manang Tassie? Tawag ni Ami. Lumapit ang matanda at iniabot ang envelope kay Leandro. Leandro anak, patawarin mo ko kung ngayon ko lang ito ibibigay. Tinago ko ito dahil tinakot din ako ni Melissa na tatanggalan ng trabaho at ipakukulong ang pamilya ko. Pero hindi ko na kayang konsensya ko. Yan ang tunay na marriage certificate ninyo ni Ami. At ang mga lumang larawan ninyong tatlo ni Cheska bago ang aksidente. Mabilis na binuksan ni Leandro ang envelope. Doon ay nakita niya ang mga larawan nila sa isang simpleng parke. Tumatawa siya habang buhat si Cheska at nakasandal sa kanyang balikat si Ami. Ang huling pader sa alaala ni Leandro ay tuluyang gumuho. May mga imaheng mabilis na pumasok sa utak niya. Ang kanilang kasal, ang araw na ipinanganak si Cheska, at ang pangako niyang hinding-hindi niya iiwan si Ami. Niyakap muli ni Leandro si Ami ng napakahigpit habang humihikbi na rin. Patawarin mo ko, love. Patawarin mo ko kung nakalimutan kita. Akong dapat na nagprotekta sa inyo ni Cheska. Huwag ka nang humingi ng tawad. Ang mahalaga nandito ka na ngayon. Naaalala mo na ako at kahit nakalimot ang isip mo, pero nanatili ako sa puso mo. Sagot ni Ami, pilit nang umingiti sa gitna ng mga luha. Hinarap na Leandro si Melissa. Wala rin kahit anong bakas ng awa sa kanyang buka. Manang Tessie, tawagan mo security. Ipalabas mo lahat ng gamit ni Melissa sa bahay na to ngayon din. At bukas na bukas, huwag ko na siya makikitang tumapak sa kumpanya. Leandro, wag! Patawarin mo ako! Sigaw ni Melissa habang dahan-dahang hinihila ng mga dumating na security guard. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to!
Pinalayas mo ang asawa ko sa sarili niyang tahanan. Ngayon, mararanasan mo kung paano mawala ng lahat. Tahimik na ang buong mansyon matapos mailabas ng mga security guard ang mga kagamitan ni Melissa. Sa loob ng master bedroom, nakaupo si Leandro at Ami sa gilid ng malaking kama. Habang ang isang kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa kamay ng asawa. Hindi kong papatawad ang sarili ko, Ami. Basag ang boses na Leandro habang tinititigan ang litrato ng kanilang kasal. Paano ko nagawang tingnan ka lang bilang isang katulong? Noong mga araw na pinapagalitan kita dahil sa mga simpleng bagay, pinalalayas pa kita sa tuwing lumalapit ka sa akin. Humilig si Ami sa balikat ni Leandro at hinaplos ang pisngi nito. Huwag mo nang isipin yun, Leandro. Hindi mo naman ginusto ang nangyari eh. Ang mahalaga, bumalik ka na sa amin. Ang mahalaga, kilala mo na ako. Tumingala si Leandro at tinitigan ng mga mata ni Ami. Doon na kitang makita sa sala habang nag-a-apply ka. May kung ano sa puso ko na gustong magwala. Kaya palapihikan ako sa mga yaya. Dahil ang totoo, ang pag-aalaga mo lang ang hinahanap ng puso ko. Natawa ng mahina si Ami. May luha pa rin sa mga mata. Talaga ba? Pero bakit parang galit na galit ka sa akin noong unang araw? Natatakot kasi ako. Natatakot ako dahil tuwing malapit ka, parang nawawala ako sa kontrol. Mas pamilyar ka pa sa akin kaysa sa sarili ko. At nung niyakap mo ko nung sumakit ang ulo ko rito sa kwarto, doon ko napatunayan na hindi ka lang basta yaya. Salamat kay Manang Tessie. Bulong ni Ami. Kung hindi dahil sa mga patunay niya, baka hanggang ngayon ay nagpapanggap pa rin akong yaya, Ami, sa harap ninyo. Mula ngayon, wala na magpapanggap sa bahay na to. Bukas na bukas, ipapaayos ko mga dokumento mo. Ipapahiya ko lahat ng tao naging bahagi ng pagpapatalsik sa'yo. Pero bagong lahat ng yan, may isang tao pa tayong kailangan kausapin. Si Cheska. Nakangiting sabi ni Ami. Gusto mo ba siyang puntahan ngayon? Tanong ni Leandro. Huwag muna, baka magasing siya at maguluhan. Bukas ng umaga, sabay natin sa kanyang ipaliwanag ang lahat. Sagot ni Ami. Inilapit ni Leandro ang kanyang mukha kay Ami. Hinaplos ang buhok nito at dahan-dahang idinaloy ang isang pamilyar at matabis na halik sa mga labi ng asawa. Isang halik na nagpabura sa lahat ng sakit ng nakaraang buwan. Totoo ito, asawa ko. Bulong ni Leandro matapos ang halik. Nandito na ako at hindi na kita hahayaang maging yaya lang sa buhay ko. Maagang nagising ang buong mansyon. Sa kusina, hindi nasuot ni Abby ang kanyang uniforme at apron. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na dress, habang ang kanyang buhok ay malayang nakalugay. Katabi niya si Leandro na nakasandal sa counter. Pinapanood siyang magluto ng pancake na may kasamang ngiti sa labi. Sigurado ka bang hindi ka na masasaktan kapag tinanong tayo ni Cheska? Pag-aalalang tanong ni Leandro habang hinahawakan ang dawang ng asawa. Hindi na, Leandro. Masasaktan ako kung itatago pa natin sa kanyang totoo. Ayan na siya. Narinig ang mabilis na yabag ng mga paa ni Cheska pababa ng hagdan. Yaya Ami, nagugutom na po ako. Napatigil ang bata sa may pintuan ng kusina. Tumingin siya kay Ami. Pagkatapos ay kay Leandro na nakatayo sa tabi nito. At muling bumaling sa suot ni Ami. Yaya Ami, bakit hindi mo po suot yung damit mo na may pulsa? At bakit po ganyan ang suot mo? Lumuhod si Ami sa harap ng anak. Pilit na pinipigilan ng emosyon. Cheska baby, halika muna dito kay Tita Ami. Lumapit ang bata. Medyo naguguluhan. Bakit po? Lumapit din si Leandro at lumuhod sa tabi ni Ami. Hinawakan niyang maliit na kamay ni Cheska. Cheska baby, remember your drawing? Yung drawing mo ng isang buong pamilya na may daddy, Cheska, at isang mommy. Opo, Daddy. Sabi ko nga po sa'yo kamukha ni Yaya Ami si Mami sa panaginip ko eh. Inosenteng sagot ng bata. Hindi lang siya kamukha sa panaginip mo, anak. Siya talagang mami mo. Siya si Mami Ami. Namilog ang mga mata ni Cheska. Tumingin siya kay Ami. Bakas ang matinding kalituhan ng isang 5 taong gulang na bata. Pero sabi po ni Tita Melissa, patay na po si Mami.
Sabi niya, iniwan niya tayo dahil bad siya. Hindi totoo yun, Cheska. Hindi ka iiwan ni Mami dahil love na love kita. Na-aksidente lang si Daddy at may mga masamang tao na nag-alis kay Mami dito sa bahay. Kaya nagpanggap si Mami na yaya para lang makasama ka araw-araw para maalagaan kita. Napatitig si Cheska kay Ami ng matagal. Tila nagpoproseso ang kanyang maliit na isip. Kaya po ba alam mo kung paano lutuin yung pancake na may honey? Kaya po ba alam mo yung kanta tungkol sa bituin? Opo, baby. Dahil ako nagpakain sa'yo niya nung baby ka pa. Ako ang kumakanta sa'yo gabi-gabi bago tayo nawalay sa isa't isa. Hikbi ni Ami. Biglang yumakap si Cheska ng napakahigpit sa leeg ni Mami. Mami ko po kayo talaga. Humagulhol si Ami at binuhat ang anak. Inihilig ang muka sa balikat nito. Sumabay na rin sa yakap si Leandro. Pinoprotektahan ng dalawang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Patawarin mo si Daddy kung natagalan bago bumalik ang alaala ko. Bulong ni Leandro habang hinahalikan ang ulo ng mag-ina. Okay lang po, Daddy. May Mami na po ako. Hindi na po siya Yaya Ami. Mami Ami na po. Masayang sigaw ng bata habang pinupunasan ang luha ng kanyang ina. Nakahinga ng malalim si Ami. Ang salitang Mami mula sa labi ng kanyang anak, ang pinakamasarap na musikang narinig niya sa buong buhay niya. Tapos ng pagtatago, tapos ng pagiging katulong sa sariling tahanan. Sige na, kain na tayo. Baka lumamig ang pancake na paborito ko mag-ina. Nakangiting sabi ni Leandro, sabay tayo at karga kay Cheska patungo sa hapagkainan. Tumingin si Ami sa kanila. Punong-puno ng pag-asa ang kanyang puso para sa kanilang bagong simula. Sumikat ang araw na may dalang bagong liwanag sa mansyon ng mga Monteverde. Wala na ang mabigat na kapaligiran. Wala na ang mga lihim at higit sa lahat, wala na ang unipormeng yaya na naglayo kay Ami sa kanyang tunay na pagkatao. Sa malawak na garden, nakaupo sina Leandro at Ami sa isang bench habang pinapanood si Cheska na masayang naghahabol ng mga paru-paro. Hindi ko pa rin lubos maisip na nagawa ko mabuhay ng 5 buwan na hindi kita naaalala. Basag ang katahimikan ni Leandro habang hinawakan ng kamay ng asawa. Bawat araw na lumipas, pakiramdam ko, dinakawan ko kayo ng oras. Humarap si Ami sa kanya. May matamis at payapang ngiti sa mga labi. Leandro, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na tapos na yon? Ang mahalaga, narito ka na ngayon. At higit sa lahat, kilala mo na ako hindi bilang yaya, kundi bilang asawa mo. Mommy, Daddy, look at this! Tumakbo si Cheska patungo sa kanila. May bitbit na isang maliit na bulaklak. Ito po, para kay Mommy. Kasing ganda mo po itong flower. Kinuha ni Ami ang bulaklak at hinalikan si Cheska sa pisngi. Salamat, baby. Ang sweet naman ng princess namin. O bakit hindi ka muna kumuha ng juice kay Manang Tessie sa loob? Opo, Mommy, Daddy. Bibigyan ko rin po kayo. Masayang sabi ng bata bago muling tumakbo patungo sa loob ng mansyon. Nang makapasok ang bata, hinarap muli ni Leandro si Ami. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa, isang maliit na pulang box. Nang buksan niya ito, kislap ng isang mamahaling diamanteng singsing ang sumalubong sa mga mata ni Ami. Leandro, ano ito? Gulat na tanong ni Ami, napahawak sa kanyang bibig. Noong maaksidente ako, nalaman ko tinanggal ni na Melissa ang singsing mo para palabasin na hindi tayo kasal. Gusto kong ibalik sa yung karapatan mo, Ami, sa harap ng anak natin. Sa harap ng mundong pili tayong pinaghiwalay. Asawa ko, gusto kong suotin mo ito muli bilang tanda na hindi ko nahahayaang may umagaw sa posisyon mo sa tabi ko. Umiyak si Ami, pero sa pagkakataong ito, luha ito ng labis na kaligayahan. Inilahad niya ang kanyang kamay. Oo, Leandro, isuot muli sa akin dahil kahit kailan, sa puso ko, ikaw lang ang asawa ko. Dahan-dahang isinuot ni Leandro ang singsing sa daliri ni Ami bago ito hinalikan ng matagal. Matapos yon, hinila niya si Ami para sa isang mahigpit at madamdaming yakap. I love you, Ami. Pangako sa'yo, hindi na tayo magkakawalay pa. Bulong ni Leandro sa kanyang tenga. I love you too, Leandro. Salamat dahil bumalik ka sa akin.
Sagot ni Ami. Mula sa pinto ng mansyon, nakatayo si Cheska kasama si Manang Tessie. Kapwa masayang pinanood ang dalawa. Ang ulan ng kahapon ay tuluyan ng napalitan ng magandang bukas. Tapos na ang kwento ng pagpapanggap. Nagsisimula na ang kwento ng kanilang tunay at walang hanggang pagmamahalan bilang isang buong pamilya. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang mansyon ng mga Monteverde na dating nababalot ng malamig at formal na aura ay tuluyan ng napalitan ng init, ingay at walang katapusang tawanan. Wala na ang mga anino ng nakaraan. Si Melissa ay tuluyan ng nasingil ng batas sa mga kasalanan nito. At ang pamilyang Monteverde ay muling nabuo ng mas matatag. Sa malawak na garden, abala si Ami sa pag-aayos ng mga mesa para sa ika-6 na kaarawan ni Cheska. Suot niya ang isang simpleng puting bestida. Mommy! Mommy! Look at my dress! Patakbong lumapit si Cheska na ngayon ay mas masigla at malusog. Suot nito ang isang pink na gown na tila isang maliit na prinsesa. Lumuhod si Ami at masayang inayos ang ribbon sa buhok ng anak. Wow! Ang ganda naman ng princess namin. Sinong pumili niyan? Si Daddy po. Sabi niya, dapat daw po pareho kaming maganda ni Mommy ngayon. Masayang sagot ng bata sabay yakap sa leeg ng ina. Talaga? Nasaan na bang daddy mo? Nakangiting tanong ni Ami. Dito ng pinakagwapong lalaki sa buhay ninyo. Isang pamilyar at baritonong boses ang sumabat mula sa kanilang likuran. Nakatayo ron si Leandro. Bitbit ang isang malaking kahon ng regalo. Nakabukas ang unang 2 botones ng kanyang polo. Mukhang relax na relax at walang bakas ng stress mula sa kumpanya. Lumapit siya at agad na humalik sa pisngi ng asawa. Bago binuhat si Cheska. Daddy, si Mommy po ang pinakamaganda, diba? Panunukso ni Cheska habang nakaturo kay Ami. Sobra. Araw-araw ko nagpapasalamat na siya ang nakikita ko pagising ko. Malambing na sabi ni Leandro. Ang mga mata ay nakatitig kay Ami na agad namang namula ang mga pisngi. Ikaw talaga, Leandro. Nambola ka pa sa harap ng bata. Natawang saway ni Ami. Pagamat halata ang kilig sa kanyang boses. Ibinaba ni Leandro si Cheska sa damuhan. Go, baby. Play with your friends muna dun sa playground. Kakausapin lang ni Daddy si Mommy. Opo, Daddy. Mabilis na tumakbo si Cheska patungo sa mga pinsan at kalaro nito. Nang mag-isa na lang silang dalawa, lumapit si Leandro kay Ami at dahan-dahang ipinuwesto ang kanyang mga kamay sa bewang nag-asawa. Isang taon, Ami, pero tuwing tinitingnan kita, parang panaginip pa rin na kasama kita. Hindi to panaginip, Leandro. Totoong-totoong ito. At kahit kailan, hindi na ako aalis sa tabi mo. Alam mo, may naisip ako. Paano kung kumuha tayo ng bagong yaya para kay Cheska? Para naman may oras tayo para sa ating dalawa lang. Natawa ng malakas si Ami at bahagyang hinampas ang balikat ng asawa. Aba, Leandro, nagselos ka na naman ba kay Cheska dahil sa akin? Bejo, gusto ko lang naman saluhin ng asawa ko. Walang tumatawag ng Mami Ami sa kalagitnaan ng gabi. Pasaway ka talaga. Bulong ni Ami. Hindi na sumagot si Leandro. Sa halip, idinaloy niya ang isang matamis, mabagal at puno ng pangakong halik sa mga labi ni Ami. Sa gitna ng liwanag ng araw at sa ingay ng tawanan ng kanilang anak, alam ni Ami na natagpuan na niya ang kanyang tunay na tahanan. Isang tahanan kung saan hindi na niya kailanman kailangan magtago dahil siya ay habang buhay ng mamahalin. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kayang burahin ang anumang unos, aksidente o masamang balak. Pinatunayan ni Ami na ang sakripisyo ng isang ina ay walang katapusan. Handa siyang ibaba ang kanyang sarili at magtiis ng labis na sakit upang maprotektahan at makasama lamang ang kanyang anak. Bukod dito, itinuturo ng kwento na ang katotohanan ay palaging makakahanap ng daan upang mabunyag ang katotohanan. Kahit gaano katindi ang kapangyarihan, yaman at panlilinlang ng mga taong naghahangad ng masama, hindi kailanman mapuputol ng amnesia ang koneksyon ng 2 pusong tapat na nagmamahalan gawa ng kwento ni Ami at Leandro. At dito na po nagtatapos ang full story ng ating kwento. Sana ay muli ninyo kong samahan sa mga kwento na nais ko pang ibahagi sa inyo. Kung ikaw si Ami, handa ka bang maging katulong ng iyong